Newsline 103.1 FM. Merry Christmas! Kasama ka, ikaw ang bida. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanan ng hindi matutumbasan. Samahan niyo kami sa isang oras ng magulong talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabay yung mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo kung saan ating tinatalakay ang mga mahalagang usaping pangkalusugan na dapat alam ng bawat Pilipino. November 25 po ay ang National Consciousness Day for the Elimination of VAUSI o Violence Against Women and Their Children. Samantala hanggang December 12 naman po ay ang ating 18-day campaign to end violence against women. Ito po ay mga pagkakataon para pag-usapan ang mga karanasan na nararanasan ng ilan sa ating mga kababayan, pisikal man, emosyonal, at iba pa. Pagkakataon din po ito natin para pagnilayan at pagprotekta sa kanilang mga karapatan. Ano nga ba po ang implikasyon ng VAUSI sa kalusugan ng isang individual? Makakasama po natin ngayong araw si Ms. Margarita Natividad, ang Nutritionist Dietitian 4 mula sa Family Health Cluster ng Department of Health, Central Luzon Center for Health Development. Magandang umaga po, magandang araw po, Ma'am Marge, and welcome po sa ating programa ngayong araw. Magandang umaga po sa ating lahat, sa inyo po, sir, at sa ating po mga tagapakinig. Isang masustansya at makadiyos na araw po sa atin. Ayan, isang magandang araw din po, Ma'am Marge. Una-una, siguro para lang mas malaman pa ng ating mga nakikinig at nanonood ngayong araw, ano ho ba yung layunin ng National Consciousness Day for the Elimination of VAUSI at ating 18-day campaign to end violence against women and their children? Bago ko po sagutin yung layunin, no, gusto ko lang pong ipaalam sa mga tagapakinig po natin na ang atin pong 2025 theme, no, ibig sabihin, this year theme ay United for a Vow, Free Philippines, Advancing Equality, Empowering Women. Okay. So, ang layunin ng National Consciousness Day for the Elimination of VAUSI at ng 18-day campaign to end violence against women and children. Ang layunin po ay pangalagaan ang mga kababaihan at kanilang mga anak laban sa karahasan, dulot ng kanilang mga kasama ho sa bahay o maging ito man ay dulot ng kanilang sariling magulang o ng mga tao sa paligid. Yes po, no? Pero parang sa kabuuan mo, ano yung karaniwang sitwasyon, no, na nasakop po ng VAUSI sa atin? Kapag sinabi VAUSI, ano ho ba ito? Ang isang babae o ang bata ay pwede po itong maging physical na karahasan, pwede pong emotional na karahasan o abuse, sexual na pang-aabuso, ekonomikong abuso or cyber abuse. So, kung iisa-isahin po natin, ang ibig sabihin po natin, yung anyo po ng physical na karahasan, ito po ay pananakit ng katawan tulad ng pambubog. At yun naman po emotional na abuse. Ito naman po yung pagmumura, pagbabanta o pananakot sa isang babae o sa mga bata.
Then, yun pong sexual na pang-abuso sa pilitang pakikipagtalik o pagmumolestya. Yun naman pong ekonomikong abuso, hindi po pagbibigay ng sapat na suporta o kinukulang lahat ng kinikita ng biktima. At yun pong cyber abuse, ito na po yung mas siguro kilala po ngayon, no? Ito po yung paninira o pambabastos gamit ng internet o social media. So, yun po yung mga iba't ibang klase ng pang-aabuso na meron po tayo ngayon dito sa ating bansa. Kasi ngayon, dahil uso na rin po ang Facebook, ang internet, mga messaging app, nasasakop na rin ba ito yung ikangay panggigipit ng isang nang-aabuso gamit yung mga pananalita through online. Kasama po yan. Yan po yung mga salita na nananakot. Yun po sa social media na ipopost ko yung picture na tayo ay may ginagawa, meron tayong mga bagay na dapat po sana ay sekreto na ginagawa ng isang magpartner, pero dahil nga po yung lalaki ay nangangailangan siguro ng karagdagang financial na assistance. So isa po itong pananakot para yung babae ay magbigay ng sapat na halaga para bayaran yung lalaki na nanakot sa kanya. Ayan. Balikan lang mo natin yung iba pang pang-aabuso, especially yung mahalata talaga yung physical abuse. No, ano ho ba yung nahawakan na natin or karaniwang mga kaso, yung long term na epekto ho nitong mga physical na pang-aabuso na karaniwan hong ikangay nakikita natin dito sa mga kaso ng VAUSI? Pag sinabi po nating physical na karahasan, ito po yung pananakit sa katawan ng tulad po ng pambubugbog. Okay? So, ang biktima po, ang epekto nito ay magdudulot ho ng panghabang buhay na pasakit sa pag-iisip o pangangatawan at personalidad ng mga biktima. Then, meron din po itong yung pong biktima ay parang natatakot na lumabas, no? Lalong-lalo na kung nakikita na po ng tao yung mga pasa, yung mga sugat na dulot po ng pambubugbog sa kanya ng kanyang asawa o kung sino man po na kasambahay niya. Okay? So, ito po yung mga bagay na itinatago ng mga kababaihan. Kaya po minsan hindi talaga sila or kadalasan ay hindi po sila lumalabas para po isiwalat, no? O para po isumbong kung ano man yung kanilang nararanasan. Oo, kung minsan ika nga in denial pa yung iba eh. Lalong-lalo na yung mga takot na magsumbong. Tama ho ba? Opo. Tama. Kasi ang iniisip po nila palagi is yung karangalan. Tama. At saka kung ano ang masasabi ng kapwa. At parang pinagtatakpan yung kanilang kinakasama, asawa, or sino man. Pagdating ho doon sa mental health na ito hindi ho talaga visible physically, pero ano ho yung karaniwan ho nating nakikita or na anong mental health disorders ika nga ang usually nakikita ho, no, or na-observe ho ng ating health department sa mga biktima ho ng VAUSI? Actually, pag sinabi po nating mental health, yung po kanilang kaisipan ay naapektuhan, no? Unang-una is, ang unang naapektuhan ng mental health is yung kanila pong desisyon. Ano ba yung desisyon na tama kong gawin? Ano ba yung dapat na parang itong violence na to ay maputol, no? So nawawalan po sila ng lakas ng loob, nawawalan po sila ng tamang direksyon, ng tamang kaalaman, papaano ba ito mapipigilan at papaano ba ito mawawala. Kasi nga po is medyo nawawala na ng direksyon yung buhay, no?
pag ikaw po kasi ay naapektuhan ng mga pang-aabuso, kahit na po yung desisyon ninyo, no, is parang ako ay natatakot, baka mamaya meron pang iba na maapektuhan na kasama ko sa bahay or anak ko o kapatid ko, nagantihan nila just in case na ilabas ko itong mga pangyayari na ito. Kaya po minsan is yung isang babaeng naapektuhan nito ay masyado nang naguguluhan, no? Naguguluhan in what sense na hindi na po talaga makapagdesisyon ng para sa kanyang sarili at sa para sa kapaligiran kung ano po ba talaga ang tama, kung ano ba talaga ang pwede kong gawin para yung karahasan ay maputol. So, alam niyo, ilang mga tanong pa lang yung natatanong ko, pero ang laki na nung sakop talaga no. Okay. Kung minsan may mga mag-asawa at nagkakaroon sila ng anak at ang nakawawa dito yung mga bata. Especially kapag nakikita nila personally, nasasaksihan ho nila yung mga karahasan na ito. Kung minsan pati sila, itong mga bata ay biktima rin. Ano ko yung mga maaring epekto no ng mga karahasan na ito na mismong yung mga bata nasaksihan nila sa kanilang paglaki? And ano ho yung nakikita nyong mga naging kaso, ika nga, doon sa mga bata, doon sa mga nahawakan nyo ho ng mga cases? Okay. Pag ho ang bata ay nakakita o nakaranas, no? Nagkakaroon po sila ng trauma mula sa pagdanas ng karahasan sa tahanan na maaaring maapekto sa kanilang pag-unlad. Okay? Pag-unlad in what sense? So, ibig sabihin, disturbed na po sila physically and mentally. So, wala na po silang maiisip na maganda para sa kanila sa darating na panahon. And another is yung pong pagtitiwala, nawawala na ho yun. Sino mang tao ang naapektuhan nito, ang tingin ko sa lahat ng taong lalapit sa akin, kakausap sa akin, maaaring yung nakita ko sa tahanan namin ay gawin din sa akin. Okay? Then another po is mga relasyon sa bandang huli ng buhay. Yung pong relasyon, hindi na nagiging maganda. Halimbawa, itong batang to, lumaki na. Okay? So, ibig sabihin, yung relasyon niya sa ibang tao, hindi na po siya magiging maayos. Kasi lahat na lang po ng bagay ay pinag-iisipan niya na kung ano yung nakita ko sa tahanan namin, maaari ring mangyari sa akin nito. So, nawawala na po yun ng tiwala at yung relasyon ay nawawala na rin. Then, ang batang nakakita, especially kung ang nanay at ang tatay lagi pong nakikita na nag-aaway, nagkakagalit, nagbubugbugan, no? Nagbabago na rin po yung pag-uugali ng bata. Nadadala na rin po sa maling direksyon ng buhay. So parang bunga yung bata nung sabihin na natin. Karahasan ng magulang. Yes po. So kung minsan itong mga bata na ito kung sila pa yung, sabihin na natin, may mga kaso kung ganyan, ako nabasa noon. Sila pa yung bully sa school. Sa mga nakikinig din ho, sa mga oras na ito at nanonood, kung sila ho yung biktima o nakakaranas ng VAUSI, maaari ho ba silang lumapit sa mga healthcare workers or kanino ho ba dapat lumapit? Okay. Kung sa maliit na komunidad po, sa community muna to nanggaling, pupunta po muna tayo sa barangay. Kasi ang barangay, sila po yung magbibigay sa atin ng BPO. Ano po ibig sabihin ng BPO? Barangay Protection Order, no? Valid po ito for 15 days. Ibig sabihin, within that period of time, no, 15 days, kailangan ito po ay madala natin sa munisipyo para makapag-file po tayo sa pulis ng atin pong kaso. Okay? Hindi po kaya at hindi dapat na ayusin ito sa barangay. Dapat po ay pupunta sa pulis para makapag-file ng kaso. Ito po yung nagiging problema kasi natin. Sa barangay level pa lang po, no, ay naaayos na ang problema. So, ibig sabihin, nangangako yung kabilang panig,
kung alin man po yung nakasakit, no, na hindi na uulit. Pero, parang nagiging habitual na siya eh. Parang palagi Cycle, na no? lang ganun ang nangyayari. Kaya po, hindi dapat ito inaayos sa barangay level. Ang barangay level, ang binibigay lang po nila ay yung barangay protection order. Mhm. No? Tapos, pupunta na po sila ngayon sa pulis. Mhm. Okay? Doon po sa pulis, magfa-file sila ng kaso. Then, kung ano man po ang desisyon is, isasampa po yan sa korte. Pero pagdating po sa kalusugan, kung nasaktan ang babae, meron siyang sugat, kailangan po ay pumunta siya sa manggagamot. Kasi ito pong manggagamot ang mag-i-issue ng medical certificate. Tama. At kung ano man po ang gagamutin, doon sa pagdating nila, kailangan bigyan siya ng solusyon. Kung nabasag man ang kanyang muka, nasira man ang kanyang ganda, okay? No? Kung ano man pong masakit, kung ano man po ang pwedeng lapatan ng gamot, gagamutin po yun ng doktor, pero mag-i-issue po ang doktor ng medical certificate na kailangan po bigyan ng kopya ang PNP kasi ito po yung supporting document na kailangan natin sa pagpa-file ng kaso. Tama, para umusan ho yung kaso, no? Opo. Pero, baka magkalituhan lang yung ilan sa atin, Ma'am Marge, no? May, kapag ho ba nangyari right away, kung nga rin, ngayong araw, nangyari ho, o yung, wag naman sanang may experience nung iba, pero, mangyari ngayong araw, yung physical abuse, right away, pwede na ba akong, baka akala nila, kailangan ko muna pumunta ng doktor, pero right away, pwede na ba akong humingi ng saklolo? Of course, sa PNP. Halimbawa po, nasaktan, Mhm. okay? Nagkaroon ng sugat, nagkaroon ng dugo. Kailangan pumunta muna tayo sa doktor bago tayo Mhm. pumunta sa PNP. Kailangan lapatan Para- muna natin ng Ayun. solusyon yung atin pong mga parte ng katawan na nasugatan. Ayun. Bago po tayo pumunta sa PNP. Medical attention muna, ika nga, Opo, bago po opo. yung Mm. pag-file. Pero, kung ang kaso po, let's say for example ay minumura ka lang, Mhm. mga ganyan, pumunta po muna tayo sa barangay. Ayun. Oo. Kasi Oo. ang barangay, ang bibigay sa atin ng barangay protection order. Yan nga ho, Kasi BPO. hindi po tayo sigurado ano ba yung susunod na mangyayari. Mhm. Oo. Kaya po dapat meron muna tayong protection order. Ayun. Ayun. Pero, balikan lang ho nga natin yung kanina, may mga biktima ho ng vowsy na in denial pa eh. In denial pa. Pero kung minsan makikita mo may pasa. Makikita na naman siya sa mga susunod na araw. May pasa na naman sa ibang parte ng katawan. May mga ano ho ba? Bukod doon sa physical na yon, ano ho yung usually nakikita ho nating sa mga kaso ho na nahawakan na ho natin, no? Ano ho yung mga nakikita nating usually na senyales na ang isang tao ho ay biktima ng vowsy? So yung po mga nadadama po ba nila, yung mga Mhm. ganon? So meron na po silang pagdududa sa sarili at kulang sa kumpiyansa. Okay. Then nahihiya po itong mga ito, no? Kaya hindi po ito lumalabas. Nagtatago na lang po sa bahay. Nalilito po sa kanilang pagkatao. Sabi niya, ano ba talaga ako? Punching bag na lang ba talaga ako? Titiisin ko ba itong ginagawa Tama. sa akin ng asawa ko? O, yung mga ganyan. Then, galit po siya sa sarili. No? Mhm. Nagagalit siya sa sarili niya. Sabi niya, bakit ba nangyayari sa akin to? No? Mhm. Ano bang kulang sa akin? Ano bang mali sa akin? Okay? Then, iniisip po palagi na siya yung may kasalanan. Tama. No? Mhm. Ako yung may kasalanan, kaya lagi akong binubugbog ng asawa ko. So, nawawala na po talaga siya ng direksyon. Then, natatakot at nahihiyang magtiwala sa iba. Mhm. Kaya po, minsan, hindi na siya lumalabas, sinosolo na lang niya. Mhm. Kasi either nahihiya siya, or natatakot po siya, baka ako i-chismis ng ibang tao. No? Yeah. Yung mga ganyan. Then, palagi pong nasasaktan, at saka pagod na pagod po siya palagi. Pagod Yeah. na pagod kasi idinitikta po yun ng isip sa mga tanong na walang kasagutan. Kaya po, lagi siyang, sa tingin po niya is, palagi siyang napapagod. Tama. No? Mhm. Okay. So, yun po yung mga Mhm. pinapakita ng mga tao na naapektuhan nitong atin pong sinasabi na karahasan. Oo. Tsaka pakiramdam po nila ay palaging may nakatingin sa kanila at alam po yung iniisip nila, no? Mhm. So, nawawala na po talaga
tiwala sa orientation. sarili. Oo. Na nakakaranas din po sila ng depresyon at pagkabalisa. Ayun. Okay? Minsan, kahit po wala silang naririnig, sinasabi na meron akong naririnig, may sinasabi sila sa akin, na ako pinagchichismisan nila, yung mga ganyan. Tsaka po, hirap na talaga silang magdesisyon. Ayun. Kaya importante rin na parang itong mga biktima na ito ay may mapagsabihan. Ika nga ho. Okay, opo. So, yun po yung mga dapat gawin kung nakakaranas talaga ng pang-aabuso. Unang-una po is dapat ibahagi ang inyong nararanasan sa inyong pinagkakatiwalaang kapamilya, kamag-anak o kaibigan, no? Kasi sila po yung makapagbibigay ng tamang suhestyon, no? O tamang solusyon doon sa inyong problema. Ngayon, nandoon naman po sa biktima yon kung gagawin niya o hindi. Okay. Then, tumawag po sa hotline at helpline sa PNP, WCPP DES. Kasi sa bawat munisipyo, meron po tayong Women and Child Protection Center. So, yan po yung makakatulong sa mga taong nakakaranas ng karahasan. Then, pwede rin po tayong maghanap ng mga organisasyon na tumutulong sa mga survivor. Okay? Sila rin po yung maaaring maging tulay sa biktima sa paggawa ng legal na aksyon laban sa inyong abuser. Oo. So, marami po tayong mga organisasyon na pwede pong tumulong sa atin. Nandyan din po yung DSWD. Yes, no? oo. No? Pwede rin po yung tumulong sa atin para po mabigyan kaagad ng solusyon kung ano man po yung problema natin. Ayan. Balikan lang ho natin, no? Kung ako po ay isang healthcare worker, ika nga, at may lumapit po sa akin na sa unang tingin ko pa lang, tulad ng mga binanggit nyo ho kanina, na may mga senyales na itong lumapit sa akin ay may posibilidad na biktima ito ng VAUSI. Ano ho ang maaaring dapat kong gawin bilang healthcare worker at may mandatory ba ho ba ito na reporting pagdating ho sa VAUSI? Okay. Sa bawat ospital po na meron po silang psych section. Okay? So, dito po sila pwedeng pumunta, no? Para po magpatingin. Then, meron po tayong mga doktor doon, mga espesyalista, na makakapagsabi kung ano bang epekto, kung ano bang nararanasan ng kababaihan o yung pong mga bata na naapektuhan itong pang-aabuso. Pero take note, no? Mas maganda po sana sa onset pa lang po ng problema is makapag-report na po tayo sa pulis para nadodokumento po yung atin pong sitwasyon. Then, syempre, hindi naman po right away is magkakaroon ng epekto yon sa kababaihan o sa ating pong mga bata. Okay? Based po doon sa medical record na dadalin po ng pasyente o kaya po ay ng pulis. Kasi pag pumunta po ang isang babae na naapektuhan ng karahasan, dapat ini-escort po yan ng pulis. Okay? So, dapat pagpunta po nila roon together with the police, meron na po silang magandang dokumento, no? Na makapagsasabi na ito po yung nangyari, ganyan, kailan, saan, paano, sino ang abuser, okay? Bakit nagkaganyan, okay? At saka pa lang po titingnan ng ating mga psych ang magiging epekto ng mga pangyayari doon sa pasyente. So from the start, no? From the start na nag-report yung kababaihan o yung bata na kasama ng kanyang magulang na naapektuhan ng karahasan, dapat po ito ay nakadokumento na. So ito po ngayon yung tuloy-tuloy na pagbabasihan ng ating mga doktor, bakit ganito ang nagiging reaksyon ng ating pasyente. So hindi na po kailangan ulit-ulitin yung pagtatanong kasi nandoon na po nakasulat na sa dokumento. Okay, sa supporting documents. Kasi minsan, sa atin po, kung kinukulang po tayo ng dokumento,
kung kanino man po tayo hihingi ng tulong, lagi pong inuulit-ulit yung problema. Tama. Inuulit-ulit yung dahilan. Ulit-ulit ang tanong, no? So parang naiirita na rin po itong biktima kasi sa lahat ba ng tao na pupuntahan ko, kailangan ba ulit-ulitin ko yung pangyayari na parang lagi lang po nating nire-review. So parang nakikinikinita na naman uli ng babae na apektado kung ano yung nangyari sa kanya. Tama. So mas mainam po talaga na nakadokumento na siya, and based on the documents, dyan na lang po magkakaroon ng analysis ngayon kung sino man yung susunod na titingin doon sa pasyente. Ganyan ka, ano kasi yan parang kapag di ho ba, kahit naman sa korte kung minsan nahihirapan, lalong-lalo na dun sa mga kaso ho ng rape Kasi kapag pinasalaysay ng paulit-ulit doon sa biktima, tila parang nangyayari ulit yung masamang nangyari. So dapat po, it should be documented from the very start. Oo, ganun kasi yung medyo maselan kasi yung actually maselan talaga yung mga kaso na ganito. So sa mga biktima ho nung VAUSI, biktima naman ho ng VAUSI, ano ho yung role ng ating na ginagampanan ng ating health sector para sa recovery ng mga biktima ho? Okay. So dito po muna syempre, pag nagkaroon ng sugat, no? Either physical, no? Is gagamutin muna natin. That is the number one priority po na ibibigay ng health sector. Then another one is kailangan po is magkaroon ng stress debriefing. No? Dapat i-debrief muna siya. Kailangan po talaga is lumabas mo muna kung ano yung nasa kalooban ng apektado, no? Nung biktima. Pagkatapos po is hahayaan lang muna kung kailangang umiyak po siya. Kung kailangan sumigaw po siya. Para lang gumaan yung kalooban. Okay? Then, after po nun, pag nakikita po ng isang specialista, okay, kung ano yung naging reaction niya, ano yung magiging possible na pwede pang mangyari, dyan na po ngayon sila bibigyan ng psychotest. Okay, binibigyan po sila ng psychotest. Then, based on the result of the psychotest, dyan po sila nagbibigay ngayon ng mga gamot kung papaano po mapapakalma yung pasyente. Yun. Ayun, oo. Kasi napakahalaga nun Ang dami ng, most of the time actually, physically and mentally abused ho talaga yung ating mga victim ho ng VAUSI. Kaya pagdating nila kapag inasikaso na talagang mabigat na yung kanilang pakiramdam. Oo, umiiyak na po yan pag humarap sa espesyalista. Halos talagang baka hindi na nga talaga ho makapagsalita, ika nga, no? Pero yun pong hindi nagsasalita, binagbabasihan na lang po nila yung report ng pulis. So upon investigation din. Apo. Tulad nga ho ngayon napag-uusapan natin tong VAUSI, kami on the part ho ng media, no, talagang itong mga kaso ho na ito maselan, no. Pero para lang din sa kaalaman ng publiko, lalo na ngayon, everyone can broadcast na ho through social media, nga. Pero ano nga ba yung mga di dapat ho gawin o banggitin, no? Pag pinag-uusapan ho yung VAUSI? Para po dun sa mga apektado, sir, no? So dapat po magsagawa po ng plano. Ano yung plano? Pwede pong magplano yung kamag-anak, no? Halimbawa, may magulang pa yung babae, yung magulang ng bata, magkaroon po ng plano para mailikas ng ligtas yung pong victim, no? Halimbawa, nananakit yung asawa, no? Kailangan paglayuin po muna sila. So ihanap muna ng ligtas na lugar yung babae, no? Para hindi po every time na magkikita masasaktan yung babae. So kailangan magkaroon po tayo ng plano. Saan ba natin siya dadalhin? Okay? Ano ba yung mga gagawin nating hakbang, no? Then, wag pong isipin na dead end na po yung nangyari sa atin. Okay? Kailangan po talaga is mabuksan ang isipan ng biktima
na ito ay isa lamang pangyayari sa buhay natin na maaaring ito'y pagsubok lamang. Okay? Na po pwedeng hindi po ito maging katapusan ng mundo. No? Kailangan bigyan po natin sila ng pag-asa. Okay? Na yung biktima ay makaka-recover at yun naman pong abuser ay meron pong mangyayari at meron siyang kalalagyan. Meron pong hustisya na nag-iintay para doon sa biktima. Mhm. Yun nga ho, no. Pero sa ano na ho, no, sa tagal na rin ho nito, no. Mayroon pa rin bang ika nga'y maling paniniwala ho sa usaping pangkalusugan kaugnay ho ng VAUSI? May mga na-handle pa rin ho ba tayo, na-encounter pa rin ho ba tayong mga kasong mga ganon? Actually, ito po ay madami, no? Hmm. So, kalimbawa po yung pag-aaway lang ng mag-asawa, no? Yung pong pagdadamot ng asawa, yung financial, no? Yung hindi po talaga siya binibigyan ng sustento, yan. Marami pong mga pangyayari ng bawsi na hindi na po talaga nare-report. Okay? So, ito na po yung parang pinangatawanan na ng babae na ganito na siguro talaga ang buhay ko. Sabi ho siguro ganon. Mhm. Pero, tinatanggap na po nila ng maluwag sa kalooban kung ano man pong pang-aabuso ang meron sila. Lalong-lalo na po yung ekonomikong abuso, yung hindi po binibigyan ng sapat na sweldo o suporta, no? Para po makatanggap naman yung pamilya ng maayos na pamumuhay. Mhm. At saka po yung sexual na pang-aabuso. Kahit naman po kasi minsan asawa mo, pag ayaw, dapat hindi mo pinipilit. Tama. Kasi pag pinilit is ano na po siya, rape Mhm. na po ang kaso noon, di By ba? force na ho kasi. Oo. Mhm. Tapos yun pong emosyonal na abuso, yung 'di ba, parang karaniwan na po ngayon yung minumura mo yung asawa mo, napakatanga mo, napakaganyan mo. Parang tinatanggap na po ngayon ng ibang babae na ganun lang talaga yung buhay nila, no? Then another po yung cyber abuse. Mhm. Ito po siguro is very rampant na siya, Mhm. no? Especially po doon sa mga pamilya na medyo mabababa ang kita, Mhm. kinakagat po itong mga offer na to kasi para po yung magulang ay mabuhay naman ng sinasabi nga nila na makalasap naman sila ng sarap. Mhm. So, minsan po talaga is parang ang iniisip na lang nila, ito yung takbo, ito yung kalakaran ng buhay ngayon. Pero dapat hindi po talaga kinakalakal ang isang babae o yung pong kanilang mga anak para lang po makalasap ng magandang buhay. Tama. Tama, no. Nakakalungkot lamang na may mga kaso pong ganito. Pero in reality ho talaga kasi may mga kaso, no. Para ika nga'y mabawasan din ho yan. Ano ho yung mga programa, no, ng Department of Health kaugnay nung VAUSI? Okay. Pagdating po dito sa programa ng kagawaran, no? Basta ang sinasagot po ng Department of Health, one is the medical aspect, no? So, kung nasaktan man, kung nasugatan, yan po yung, or kung meron mang hindi tamang pag-iisip, no? Yan po yung, basta tungkol po sa gamutan, yan Mhm. po ang responsibilidad ng kagawaran. Pero with regards to the safety po ng mga kababaihan, doon po tayo pupunta, meron po tayong mga ahensya, no? Na kaugnay po natin, ibig sabihin is, meron tayong coordination and collaboration with the other agencies na makakatulong po dito sa ating tinatawag na BAUSI. So, nandiyan po ang kagawaran ng yung pong Department of Social Welfare and Development. Nandiyan po yung DILG natin. Okay? Sila naman po yung bahala pagdating dun sa pag-i-implement ng batas. Kung ano po talaga yung dapat gawin dun sa mga abuser. Then, nandiyan din po yung ating PAPCOM na tumutulong din po sa atin. Hindi lang po tungkol dun sa pagpaparami at pagpapaplano ng pamilya. Kasi ito po yung mga ahensya na talagang nilalabanan po natin yung ating tinatawag na violence against women and children. Nandiyan din po ang DOLE, no? Especially yung pong mga bata pa na pinagtatrabaho ng magulang. Okay? Ito po yung sinasagutan ng Department of Labor and Employment.
hinuhuli po nila yung mga nag-e-employ ng mga bata na sa halip na dapat ay nasa eskwelahan ay pinagtatrabaho. So, marami po tayong ahensya ng gobyerno at marami rin po tayong mga non-government organizations na pwede po nating puntahan, at kami naman po sa gobyerno ay tinatap po namin tong mga different agencies as well as the non-government organizations who are interested sa safety and security po ng ating mga kababaihan at ng ating pong mga kabataan. Ayun. Okay po. Maraming salamat, Ma'am Marge, no? Pero mensahe na lang po, no, sa ating mga nakikinig at nanonood sa mga oras nito. Kaugnay ho ng VAUSI elimination. Okay. So, sa atin pong mga kababayan na nakikinig or nanonood po nito is tinatawagan po namin kayo, huwag po kayong matakot. Okay? Meron po tayong batas na pwede nating paghugutan para po tayo ay lumaban sa kaanumang violence na meron, no? Hindi po tayo dapat matakot. Tayo po ay mayroong karapatan at ang atin pong gobyerno ay pinangangalagaan po ang mga kababaihan. Kaya kung sino man po ang babae na makakaranas o dumanas ng ganito, lumabas po tayo, lumaban po tayo para po ipaglaban natin ang ating dignidad at ang ating pagkababae. So sa inyo pong lahat, isang magandang hapon. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Marge. At muli, sa susunod, no, mapag-usapan ho natin itong mga mahalagang usapin ho na mga ganito. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Ang violence against women and their children ho ay isa sa mga, sabihin na natin, no, isa sa pinakamaselan na usapin dito ho sa ating bansa. Dahil ito po'y karaniwan na nangyayari within the family. No, mga kaso ho, itong suspect, ang biktima, kung sa madalas na pagkakataon ay mag-asawa, ha? Or mag-ama. Ganun ho yung mga nangyayari. At marami hong mga kaso ang nakakalungkot lamang na hindi ho na i-report. Dahil nga ho sa tulad ho ng mga nabanggit ni Ma'am Marge kanina na nahihiya or kuminsan tinatanggap na ng mga biktima yung kanilang hindi magandang naging kapalaran, which is mali ho. Kapag mga kayo ho ay naging biktima ng VAUSI, agad nung lumapit sa mga otoridad, unang-una sa barangay, na para magkaroon din ho kayo ng Barangay Protection Order, BPO, ika nga, at para magabayan din ho kayo kung paano pa mas mabigyan ho kayo ng proteksyon at maagapan o malunasan kung may physical man, of course, na abuse and mentally. At kawawa kasi sa mga ganitong pagkakataon kung minsan yung mga bata. Muli, nakausap po natin sa kabilang linya si Miss Margarita Marge Natividad, ang nutritionist, dietitian 4 mula sa Family Health Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. At ako naman po, si Joe Salazar. Muli, ito po ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development or DOH Region 3 at ng Newsline Central Luzon 103.1 FM. Maraming salamat po. Usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon.